Okay guys, so magandang hapon. Ito na siguro yung last update natin muna habang hindi pa natin to nakiklean up. So pakita ko lang sa inyo. Ayan, hindi ko na siya masyadong pinotektahan talaga. Hinayaan ko na lang yung ibon ko anong trip nila. Pero makikita nyo isa yan sa problema sa mga ibon. Lalo na siguro ngayon, mating season yata nila ngayon kaya trip na trip nila yan. Pero dati kasi hindi naman nila pinapakilaman. Siguro may certain... Siguro hindi ko dapat siguro ilapit dito kasi nandito yung mga ibong ko dito. Siguro medyo malapit kaya natatambayan nila. Pero maliban dyan, ito, na hindi naman nila madalas pinapakilaman, ano na rin nila, pinroblema na rin nila. Ayun nadadamage So anyway, ganun yung mangyayari. So, yun. So, may naging problema pa pala ako. Kasi ito naman, itong tanim na to, kahapon, binaba ko yan. Kasi nag-harvest ako niyan So, may 5 natira na hindi ko na-ibenta. Nung binalik ko, nalanta. Yan talaga naging problema. Sa ano na yan? Sa roots. Hindi ko sure kung na-stress sila or kung ano man. Pero binalik ko naman sila na maayos. Pero, yun nga, dahil napakilaman ko siguro sila, kaya ganyan. So, hindi na makaka-recover yan. Katulad na nangyari doon. So, kayaan na natin yan. Pero, bukas, magsiset up kasi tayo sa complex, sa sports complex. So, magta-try tayo magtinda. Hopefully, makatinda tayo ng at least mga 15 heads. Pero kasi, may 3 na doon na bibili na ka-jogging natin So, hopefully, maubos natin yun, mga 20 heads or kung ano man, uubusin ko na yung nandyan, mga 4 harvest natin para ma-clean up na rin natin. So yung nandito, nalinis ko na. So yung next harvest natin is itong 30, tsaka yung isa doon, isang set doon na medyo na pagtripan din ng mga ibon. Then hindi ko sure kung itutuloy pa natin to. Gusto ko na kasing magawa rin yung clean up. And also, pero bago natin gawin yon sa linggo, sa darating na linggo na yung grand meet and greet ng agribusiness. So, atin tayo doon. Will definitely contact and get some inputs dun sa mga lettuce growers din, how they do pest management. So, if any case, kasama talaga yung pag-spray in terms of pest management, then we'll apply it based on standard or even, kunyari ang standard nila, sabihin nila, 1 week before harvest. If we can do it at least 2 weeks before harvest o kaya 10 days before harvest, yun na lang gagawin nating management. Or also, first sign na magkaroon ng trips, then we'll do the prevention. Kasi nga nung last time, 'di ba, nung napansin ko may trips, hindi ko naman hinayaan. Yung ginawa ko, nag-early harvest lang tayo Pero hindi kasi 'yun yung naka-resolve ng problema natin. Dumami lang sila ng dumami. So, ayun. 'Di ba last time, parang 2 beses yata ako nag-spray na dito from the past 3 weeks yata or 4 weeks. Pero 'yun, may mga in-sprayan din natin. Pero 'yun nga, may duration. Ang ginawa nating timing doon, dapat at least 10 days before harvest. Kung yung 45 days niya, kunyari katulad nito, sabihin natin yung harvest nito, mga katapusan ng August. Ayan, katapusan ng August. Ang gagawin natin kung katapusan ng August 30, ang huling spray natin, ang magiging spray natin sa kanya is yung pang 1 month niya, which is mga August 20. So, August 20, spray mo siya 10. Then, hindi mo na siya isprayan. Parang once ka lang mag-spray on dun sa lifespan niya. Pero titingnan natin kung ano magiging inputs ng ibang growers doon. And hopefully, makakuha talaga tayo nung parang subok na talagang yung process niya is with basis na rin dahil na rin sa experience and dahil na rin sa tagal ng pag-grow niya. Yan. So, yun. Kasi nga, pag nagkakaroon ng ganyang problema, madali kasing kumalat yung insekto. Actually, kung hindi natin na-prevent yung pagdami nung nakaraan, sa palagay ko ito hindi na to lalaki ng ganyan
magkakaroon na rin yan ng maraming damage. Pero ngayon, isa sa major damage talaga natin is yung sa ibon. Yan. So, ayan, kung mapansin mo to, ang daming trips nito, oh. Sa gilid-gilid, oh, ang dami, oh. Talagang pinutakte siya. Yun nga, kala ko hindi na makaka-recover, eh. Naka-recover pa. So, ayun. So, last time nag-harvest ako ng hydraulic. Mapait. Kahit umaga ko siya in-harvest, then, alam ko mga 45 or basta less than 50 days, in-harvest ko na siya. Pero mapait. Siguro overdue na rin. Siguro dapat 40 days lang in-harvest ko na siya. So, tinitimpla pa rin natin yung pagtatanim natin ng hydraulic or lalik. Kasi dito nga sa lowland, sobrang init. Mag-ibang-iba talaga. So, possible kasi pang malalamig or midlands or pang malalamig na lugar sila katulad ng highlands talaga. Lowland tayo dito, parang wala pang 100 meters above sea level tayo dito. Kaya, lowland na lowland dito talaga sa Caloocan. And ito naman, subok na natin tong Olmeti, goods na goods. Then itong Scamander naman, may customer ako na nagustuhan yan kasi binigyan ko siya dati. Nagustuhan niya, pero recently na Scamander ko, may slight bitterness may slight na pait. Pero mas mapait yun sa lalik. Pero syempre yun, nabanggit nga nila, wala namang pait. Pero kasi based on experience naman tayo, hindi ka naman sinasabing hindi na matamis siya Kaso based on actual experience, yun yung experience natin. Pero possible talaga, masarap or matamis talaga siya, lalo na kung given the right condition. Kasi dito nga, parang net house lang tayo dito, hindi naman tayo greenhouse. So in terms of airflow, ganyan, nagre-rely lang tayo sa natural airflow dito. In terms of heat, wala rin naman tayong control, wala rin tayong net shade or kung ano man. Ayun. So, yun lang yung maibibigay ko sa ngayon. Kaya yun lang din yung pagbabasihan natin ng result. So, yan. So, ito naman yung nakikita ko ito. Para ito kasi yung batch na hindi talaga na abutan nung trips. Kasi nga nakapag-spray na tayo nun. Ayan maganda Although may pailan-ilan na nakita kong naapektuhan ng trips. Pero kasi 'di ba sinundan na may mga tama. Sinundan natin sila ng pag-spray. Parang itong batch na to, mga at least twice silang na-sprayan Parang on the 20th day and the 30th day nila. Ganun yung ginawa ko. Kasi nga, nagkaroon na ng spread. Dumami na yung problema. Yun. Okay. So, ayun, inisip ko rin na i-trim muna yung lemongrass ko para tumubo na lang siya ulit ng panibago. So, yan. Isasabay natin yan. Ito, clean up ko to. Pero inaasahan ko talaga magkakaganyan siya. Pero, siyempre, kung hindi naman siya kung makaka-recover naman siya, kasi parang halos maghapon siya sa baba. Binababa ko kasi yan. Sayang, dahil pala hinarvest ko na, or sa akin na lang, kumbaga. Kasi yun. So, hopefully, bukas, maging okay naman yung magiging harvest natin. And, maganda yung maging outcome nung meet and greet. Sana marami tayong makilala. Bala kong pumunta na sobrang aga. Kung hanggat maaari, kahit 2:00 nandun na tayo sa venue. Kung pwede, malamang message natin sa Sofia kung pwede ba yung ganong senaryo. Para naman secure na tayo also sa parking, and also secure na rin tayo, or baka ma-meet na rin natin yung ibang tao doon. And also, baka, di ba, mas maaga nating ma-meet si Sir Buddy and Sofia and yung asawa ni Sir Buddy na si Ma'am, kalimutan ko yung pangalan yun. At least makapagpa-picture na tayo na mas maaga, di ba? Bago pa dumami yung tao. So, yun na yung mga iniisip ko, and excited na rin ako na ma-meet sila. And ma-share sa kanila itong ginagawa ko, and hopefully, at least, kung pupunta man sila, pero gusto ko siguro mga next year na, or mga bandang December, kung ano man. Malapit lang naman tayo. Pero gusto ko kasi makita nila yung panibagong set, panibagong application na ginagawa natin, panibagong improvement dito sa ating growing area, based na rin sa natutunan natin dun sa mga mamimit natin dun sa meet and greet.
Okay? So, yun lang naman. And hopefully mag-grow pa to. And also, share ko lang sa inyo yung adobo tokwa natin na merong lettuce din is goods na goods sa akin yung lasa. Medyo ilang beses din natin sinubukan. Based yun sa akin sa panlasa ko yun So nagusto ko na nag-stick na tayo sa isang recipe. So goods na tayo dyan. So mag-level up na tayo. Titingin tayo ng ibang ways to cook. Siguro sa paksiw, sa curry, sa kung ano man, sa gata. Ayan, start tayo doon. Nabanggit ko rin sa inyo na nag-start tayo mag plant-based diet. Pero hindi pa 100%. Siguro 80% is plant-based. Yun. So, hopefully, maging maganda lahat ng resulta ng mga pinagpaplano natin. And, isi-share din natin dun sa community once we are established na yung templa. Yun. Para hindi na rin tayo nag-iisip ano bang pwede natin gawin dito sa lettuce. May share ko rin sa inyo kung paano ko ginagawa. And, yung templa, depende yun sa gusto nyo. Pero, babanggitin ko sa inyo yung mga ingredients. Pero, simple lang naman. Sibuyas, bawang, igisa mo lang sa mantika. Then, mas maganda mag-iprito mo na rin yung tofu. Then, mga 5 minutes before ka matapos na magluto, ilagay mo na yung lettuce. Or kung gusto mo mas crispier siya, 3 minutes, ganun. Para, mas maganda kasi makuha niya rin yung lasa ng adobo. Yun lang. Parang ginawa mo siyang petchay. Ganyan yung ginawa natin. So, yun lang. Thank you very much. And update ko na lang kayo. And malapit na rin yung grand clean up natin dito. And ang gagawin natin is 2 harvest tayo per month. So, magkakaroon tayo ng idle time. Yung idle time ay gagamitin natin sa pag-clean up, sa pag-replenish, para hindi na rin ako naghahabol. Kasi napansin ko nga rin, kung weekly, medyo naghahabol tayo sa pwesto, kailangan ko maglinis, ganito, nagagahol tayo sa oras. So, kaysa maging ganon, gagawin natin 90 heads kaagad ang harvest natin, then pupukin natin sa sales, i-push natin na mabenta agad natin lahat yon, then clean up, then may tanim ka na after a week. So, magkakaroon tayo siguro ng every month, mga 2 weeks na idle time na pwede mo siyang once kada harvest meron tayong 1 week time para mag-prepare. Hindi yung sobrang gahol ako sa oras na 1-2 araw lang. At least ngayon 1 week. Hopefully maging ganun. Parehas pa rin naman yung magiging output natin ng benta kasi 180 heads per month pa rin yung target natin on this given 10 square meters. So nabalak nating palakihin din. Pero tinetest pa natin yung market so far. That's it. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye!